Naisip mo na ba minsan habang nagkakape o nakatambay lang sa bahay? Bakit hindi na lang mag-print ng maraming pera ang gobyerno para tapusin ang kahirapan? Napakasimple ng idea, di ba? Kung kulang ang pera, edi mag-print lang tayo ng marami. Tapos lahat ng tao, yayaman na. Dahil kung gugustuhin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, alam mo bang pwede tayong lahat maging milyonaryo? As in literal na bawat isa sa atin may 1,000,000 piso sa bulsa. Ang simpleng paraan, mag-print lang ng toneladang mga pera at ipapamudmud sa masa, boom! Lahat tayo ay milyonaryo na. Ho, di ba? Simpleng solusyon. Wala nang mahirap, wala nang gutom, lahat makakabili na ng gusto nila. Wala na ring mag-a-abroad para magtrabaho kasi hello, mayaman na tayong lahat. Pero teka, kumalma ka dahil hindi ganito kasimple. Kasi kung iisipin mo, bakit hindi pa ito ginagawa ng ibang bansa? Kung simple lang ang paraan, di ba? Bakit kahit may mga money printing machines naman, ang mga gobyerno sa mundo, bakit hindi pa rin sila nag-iimprenta ng napakaraming pera araw-araw at ipapamudmud sa kanilang mga tao? Tara, pag-usapan natin kung bakit hindi ganun kasimple ang solusyon sa problema ng kahirapan. Una sa lahat, kailangang maintindihan natin ang konsepto ng inflation. Ganito kasi yan. Imaginein mo kung biglang binigyan tayo lahat ng gobyerno ng maraming pera. Yayaman tayong lahat, di ba? Pero teka, may problema. Kung lahat tayo ay may maraming pera, anong mangyayari sa mga tindahan, sa mga mall, or sa mga groceries? Siyempre lahat tayo gustong bumili ng bigas, gatas, damit, mamahaling chocolate, at kung ano-ano pa. Pero ang tanong, dumami ba yung mga produktong ito? Hindi. Kaya mag-aagawan ang lahat sa mga paninda. At dahil dito, tataas ng sobra ang mga presyo nito. In simple terms, dumami nga yung pera pero yung mga produkto hindi. Isipin mo to. Dati, ang isang baso ng kape ay 50 pesos lang. Pero dahil lahat ng tao ay may pera na, biglang naging 5,000 pesos na ang presyo. So kahit na milyonaryo ka, parang wala pa rin kwenta kasi ang mahal na ng lahat ng bilihin. Ganito ang nangyari sa bansang Venezuela. Nag-print sila ng maraming pera pero hindi naman dumami ang kanilang produkto. Ang ending, ang isang peraso ng tinapay ay naging milyon ang presyo. Sa sobrang walang halaga ng pera nila, ginamit na lang ito ng mga tao doon bilang dekorasyon. Parang paper craft, himbis na ipambili ng pagkain. Kaya hindi pwedeng basta-basta mag-print ng pera. Kasi kung lahat milyonaryo, baka wala na tayong mabili. Kapag biglang isang araw na pagdesisyonan ng gobyerno na mag-print ng sobra-sobrang pera, tataas ang demand ng mga produkto at serbisyo, pero ang problema kung hindi tataas ang produksyon ng mga produkto, magkakaroon ng imbalance. Sige nga, imaginein natin to. Lahat ng 100 million plus Filipino sa Pilipinas ay mga milyonaryo na. Ang saya, di ba? Pero teka, kung lahat mayaman na, sino pa ang magtatrabaho bilang, for example, waiter, or janitor, driver, o magsasaka? Baka wala nang gustong magtrabaho sa mga restaurant. Wala nang gustong maglinis ng mga opisina. Wala nang gustong magwalis sa kalsada. At ang pinaka nakakatakot, baka wala nang magtanim ng bigas. E paano na yung pagkain natin? Sino pa ang magdadala ng bigas sa lamesa kung wala nang magsasaka? Tandaan natin, hindi lang pera ang nagpapalago ng isang bansa. Kailangan natin ng mga tao na nagtatrabaho sa iba't ibang industriya para gumana ang ekonomiya. Kung lahat ay magiging milyonaryo at ayaw nang magtrabaho, magugutom tayo kahit gaano pa kalaki ang laman ng bulsa natin. Halimbawa, gusto mong kumain sa paborito mong fast food chain. Pumunta ka roon, pero walang staff na magluluto ng paborito mong fried chicken o mag-serve ng pagkain kasi milyonaryo na rin sila. Magkakaproblema tayo sa basic needs dahil wala nang gustong gumawa ng trabaho na dati ay parte ng araw-araw nating pamumuhay. Kaya kahit mukhang brilliant idea na lahat tayo ay bigyan ng maraming pera, magiging magulo ang ating bansa kung mawawala ang mga taong nagpapatakbo ng mga negosyo at serbisyo sa lipunan. Hindi kasi pwedeng puro yaman lang. Kailangan pa rin natin ng balance sa lahat ng bagay. Meron pa akong isang fun fact sa'yo. Alam mo bang may isang bansa sa Africa ang sinubukang mag-print ng napakaraming pera para solusyonan ang kahirapan nila? Alam mo kung anong nangyari sa bansang yon?
Kapag nag-imprenta ng sobrang daming pera ang isang bansa, hindi lang inflation ang problema. Nawawala rin ang kumpiyansa ng mga namumuhunan o investors galing sa ibang bansa. Bakit? Dahil gusto ng mga investors ang stable na currency. Kung nakikita nila ang isang bansa ay basta-basta na lamang nagpiprint ng pera, mag-aalala sila na baka biglang bumagsak ang value nito. Kapag nawala ang kumpiyansa ng mga namumuhunan, babagsak ang ekonomiya, mawawala ng foreign investment, tataas ang unemployment rate, at mas dadami ang naghihirap. Ito ang nangyari sa bansang Zimbabwe sa Africa noong early 2000s. Ang bansang iyon ay nagprint ng napakaraming pera at ipinamudmod sa kanilang mga tao. Ito ay nagresulta sa hyperinflation. Nagkaroon ng $100 trillion note, pero kahit ganoon pa karaming zero, hindi pa rin ito sapat na pambili ng isang piraso ng tinapay. Imaginein mo, no? Dala-dala mo ang isang bayong ng pera, pero wala kang mabili kahit isang kilong bigas. Yung 100 trillion mo, isang tinapay lang ang katumbas. Diba? It doesn't make sense talaga. Ang monetary system ng isang bansa ay parang isang malaking makina. May tamang dami ng pera na dapat umiikot sa ekonomiya para gumana ito ng maayos. Kapag sumobra ang supply ng pera, nawawala ang balanse. Kapag nagka-imbalance, apektado ang lahat. Mula sa presyo ng bilihin, sweldo ng mga tao, hanggang sa exchange rate ng bansa. Halimbawa, kung biglang dumami ang piso sa merkado, babagsak ang halaga nito laban sa dolyar. Kung dati, ang katumbas ng isang $1 ay 55 pesos, baka maging $1 to 200 pesos na. E ano naman ang epekto nito? Tataas ang presyo ng mga imported goods tulad ng langis, gamot, at iba pang produkto na inaangkat natin mula sa ibang bansa. Sa halip na gumaan ang buhay ng mga tao, mas lalong magiging mahirap dahil sa taas ng presyo. Maraming taong nag-aakala na hawak ng gobyerno ang lahat pagdating sa pagpiprint ng pera. Pero sa totoo lang, ang may kontrol dito ay ang central bank ng isang bansa. Dito sa Pilipinas, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang may tungkulin na mag-regulate ng dami ng perang umiikot sa ekonomiya. Independent ang Bangko Sentral sa gobyerno. Ibig sabihin, hindi basta-basta pwedeng utusan ng presidente ang Bangko Sentral na mag-print ng maraming pera. Walang kapangyarihan ang sinuman na diktahan ng Bangko Sentral pagdating sa pagpiprint ng pera. Ganito rin ang sistema sa ibang bansa tulad ng US, kung saan ang Federal Reserve ang may hawak ng monetary policy. Ang mga central bank na ito ay may mga ekonomista at eksperto na nag-aaral kung gaano karaming pera ang dapat umiikot sa ekonomiya para manatiling stable ang presyo ng mga bilihin. Kung hindi printing ng pera ang solusyon, ano ang dapat gawin? Simple lang, palakasin ang produksyon ng bansa. Kapag dumami ang supply ng mga produkto at serbisyo, bababa ang presyo at magiging abot kaya ito para sa lahat. Kailangan ng investment sa infrastructure, education, at mga negosyo. Kapag dumami ang trabaho, lalaki ang kita ng mga tao at tataas ang kanilang purchasing power. Ang resulta, gaganda ang takbo ng ekonomiya nang hindi kailangang mag-print ng sobra-sobrang pera. Maraming bansa ang nagkaroon ng hyperinflation dahil sa maling desisyon na mag-print ng pera. Bukod sa Venezuela at Zimbabwe, pati na rin ang Weimar Republic sa Germany noong 1920s ay dumaan sa ganitong sitwasyon. Dahil sa sobrang daming perang pinaikot nila, nagkaroon ng hyperinflation na nagresulta sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Ang masakit, naging daan ito sa pag-akyat ni Adolf Hitler sa kapangyarihan. Kaya't sa halip na mag-focus sa pagpiprint ng pera, mas importante ang tamang pamamahala sa ekonomiya at paglikha ng mga oportunidad para sa lahat. So ayan na nga, klaro na kung bakit hindi basta-basta pwedeng mag-print ng maraming pera ang isang bansa. Kung madali lang sanang solusyon, di ginawa na lahat ito ng gobyerno sa buong mundo. Pero sa totoo lang, kailangan ng matalinong pamamahala, tamang investments, at pagpapalakas ng produksyon para tunay na umasenso ang isang bansa. Ikaw, anong masasabi mo tungkol dito? Agree ka ba na dapat palakasin muna ang produksyon bago magdagdag ng pera sa sirkulasyon? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.